Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. May mga bagay tayong natutuklasan sa pang-araw-araw nating buhay na kung minsan naiisip na lang nating sarilinin at itago na animoy lihim. Kaso lang, paano kung ang sekreto na nadiskubre natin ay siya palang wawasak sa buhay natin? Dapat ba itong itago o isiwalat na lang para magsilbing leksyon sa ibang magtatangkang gumaya? Oo nga pala, itago nyo na lang ako sa pangalang Feli, Miss Winnie. 35 anyos sa kasalukuyan. Ang ibabahagi kong kwento ay karanasan ko noong 2013. Hindi sa nagmamayabang pero hindi kami nakaranas ng buhay na kagaya ng mga kadalasang naririnig ko sa inyong mga kwento. Lumaki kong isang negosyante na ang aking mga magulang. Sa katunayan, ako ang nagmana sa ilan sa mga kainan namin na nakakalat sa bawat probinsya. Nag-iisang anak lamang ako ng aking mga magulang pero may inampun sila mama at papa. Isang dalagang pangalanan na lang nating Agatha. Kamamatay lang ng kanyang mga magulang na matagal nang nagsisilbi sa amin. Naging mabuti ang mga katiwala naming yon kaya naman nakapagdesisyon si mama na ampunin namin si Agatha. Tahan na Agatha, alam mong hindi gugustuhin ng mga magulang mo na makita kang malungkot. Isa pa narito naman kami ni mama eh. Hindi ka namin pababayaan. Kung ano ang mga pinangako ng mga magulang mo sa'yo, huwag kang mag-alala at kami na ang tutupad. Nasasaktan pa rin ako sa pagkawala ni mama at papa. Hindi man lang ako nabigyan ng hudyat. Sa masakit pang kamatayan nila ako iniwan. Hindi naman natin ginusto ang mga nangyari sa kanila eh. Wala na tayong magagawa. Ipagdasal na lang natin ang mga kaluluwa nila. Ang mahalaga, ligtas ka at nabubuhay. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na ibinigay ng Panginoon para sa'yo. Ang sakit-sakit. Hindi ako handa sa pagkawala nila. Hindi ako handa. Mabuti pa magpahinga ka na muna. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang kami nila mama ha. Huwag ka na mag-isip pa ng kung ano-ano. Alam mo, mas mabuting simulan mo ang araw mo sa mas kalmado at maayos na paraan. Kahit pasabihin nating nawalan tayo ngayon. Salamat ate. Napakabuti niyo sa akin. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko kung wala kayo eh. Kayo ang nagsilbing gabay ko. Tinulungan niyo ako matanggap ang lahat ng bagay na hirap akong tanggapin. Kaya nga wag mong sayangin ang pagkakataon na ibinigay ni mama at papa sa'yo. Ikalma mo ang sarili mo. Magiging okay din naman ang lahat eh. Alam mo bang balak kanilang pag-aralin? Kaya maging matyaga ka lang, ha? Gagawin ko, Ate Feli. Tatandaan ko po ang lahat ng sinabi niyo. Maraming salamat po talaga. Napangiti ako sa sinagot sa akin ng dalaga. Okay lang naman sa akin na inampun siya ni na mama. Sabik din akong magkaroon ng nakababatang kapatid. Lalo na at ngayon katatapos ko lang sa college, wala man lang akong maturuan ng mga bagay na natututunan ko sa school. Sana lang magkasundo kami ni Agatha. Balak kasi ni na mama na ipasok siya sa kolehiyo ngayong opening ng klase para naman daw may diploma siya kahit papaano. Dahil na din sa likas na pagiging talkative ko, maging sa boyfriend kong si Marlon ay naikwento ko ang tungkol kay Agatha. Hindi pa talaga sila nagmi-meet na dalawa. Kawawa naman pala si Agatha, no, Han? Hindi man lang niya nakasama na matagal ang mga magulang niya. Oo nga eh. Nako, kung alam mo lang, sobrang dami ng pinagdaanan niya. Halos pinagkaitan siya ng swerte. Yung tatay niya, kagagaling lang sa ospital pero ayun, namatay pa rin. Dahil lang sa nangyaring atake sa puso ng driver ng taxi na sinasakyan nila. Pero bilib talaga ako sa'yo, Han. Hindi ko akalain na magagawa niyo siyang saluhin. Ibang tao kasi, hindi na pag-aaksayang ampunin ng kagaya niya. Basta pagtatrabahuin lang bilang kasambahay, tapos okay na. Alam mo naman si mama masyadong maawain. Hinahayaan ko na lang. Alam kong ikakasiya niya na magkaroon ng bunsong anak kahit hindi naman namin kadugo. Ingat lang kayo. Alam niyo na, mas matimbang pa din minsan ang tunay na kadugo. Ang mga taong inampun nyo lang at inangkin na kaanak, kadalasan nanloloko at nanlalamang. Ikaw talaga masyado ka mapagduda. Hindi mo pa nga personal nakilala yung tao eh. Ikinuwento ko lang sa'yo, hindi ba? Sorry. Tama na nga yung topic tungkol sa ampun nyo. Yung tungkol naman sa atin ang kailangan nating pag-usapan.
At bakit naman? Hindi ka pa ba nagsasawa na tayong dalawa lang ang palaging topic ng usapan natin? Han naman, akala ko ba magpapakasal na tayo? Hindi ba yun naman ang sabi mo? Tapos ngayon binabanggit ko na sa'yo. Tawang-tawa ka. Mukha mo, oy. Nakakatakot. Hindi bagay sa'yo ang magpa-cute. Ikaw naman, palagi mo na lang ako niloloko. Ano na, seryoso ka ba talaga? Magpapakasal na ba tayo? Palagi ka na lang kasing tanong ng tanong eh. Alam mo naman na hindi excuse sa atin ang magtampururot, no? Tsaka napagdesisyonan na natin yan. Para ka namang may amnesia eh. Ang bilis mong makalimot. Iniiba mo ang usapan natin kapag nababanggit kong tungkol sa ating pagpapakasal eh. Alam mo na ngang nahihiya ako. Hindi ba't umuo na ako? Yun ang sagot ko at hindi na yun magbabago. At saka bakit ka mahihiya? Iyong-iyo lang ako, Marlon. Alam mo yan, ikaw ang una at huli kong boyfriend. Kaya sana, pahalagahan mo ang pagmamahal ko sa'yo. Sa mga ganitong usapan, masyadong sensitibo si Marlon. Mabilis siyang magtampo o kung ano paman. Kaya naman mas pinagsikapan naming mapabilis ang preparasyon para sa aming kasal. Total, dun din naman ang punta naming dalawa eh. Bakit patatagalin pa? Ang mahalaga, mahal namin ang isa't isa. Ilang buwan pa ang lumipas, naidaos din ang aming kasal. Simple lang at tahimik. Kakaunti lang ang bisita at mga malalapit lang na kaibigan ang dumalo. Ayoko kasing maging sikat dahil lang sa bonggang kasal. Mas mahalaga pa rin ang privacy ng pamilya. Dito ko na rin ipinakilala sina Marlon at Agatha sa isa't isa. Han, siya si Agatha, ang nakababata kong kapatid. Ikinagagala ko po kayong makilala, Kuya Marlon. Ako po ang ampon ni na Ate Feli. Welcome po sa family namin. Aba, at maayos nga ang pagkakaturo mo sa kanya, Han. Magaling at maayos makipag-usap. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Mukhang nakakatuwa nga naman ang may kapatid. Naging maayos naman ang pagpapakilala namin ng buong pamilya kay Agatha sa aming mga kakilala. Tinanggap siya at kinilala din bilang bunso namin. Si Marlon nga, kakaibang kislap ang nakikita ko sa kanyang mga mata, pero hindi ko yun binigyan pa ng ibang kahulugan. Nag-honeymoon kami sa isang kilalang 5-star hotel. Pamilya ko ang gumastos sa aming kasal dahil nais na rin ng aking mga magulang na magkapamilya na ako. Maliit lang kasi ang naipon ni Marlon at simpleng empleyado lang, pero hindi ko siya kailanman minaliit. Ang sa akin lang, magtrabaho siya at maging masaya sa matatanggap niya sa araw-araw. Nang makauwi kami sa bahay, balik kami sa dating gawi. Sinalubong kami ni Agatha at ipinaghanda naman ni na Mama ng masarap na hapunan. Kumusta po ang honeymoon niyo, ate? Ayos lang, masaya, para kaming nagbakasyon. Nakakatuwa naman, may kuya na ako. Salamat ate ha. Kapag may nangaasar sa akin sa labas ng bahay, may mapagsusumbungan na ako. Naku, lagot sila sa kuya ko. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Magpakabait ka lang at magiging malapit din ang blessings para sa'yo. Tama ang ate mo, Agatha. Kailangan masunurin ka sa lahat ng sasabihin namin. Huwag kang mag-alala. Tungkol dyan sa mga umaaway sa'yo, ako na ang bahala. Wika ni Marlon sabay kindat kay Agatha. Ewan ko ba, Miss Winnie, hindi ko masabing noon pa lang may motibo na si Marlon sa ampon namin. Wala naman akong napapansing kakaiba sa kanila eh. Siguro, masyado kong mahal si Marlon kaya konting kindat niya o gawa ng mga malisyosong bagay, wala lang para sa akin. O baka dapat naging mas alerto at mapagmatsyag ako. Naging abala ako sa trabaho ng mga sumunod na araw. Aalis ng umaga, uuwi naman ng late sa gabi. Latang-lata at nahahapo. Tuwing naglalambing sa akin si Marlon, minsan nakakatulugan ko na nga. Tapos babango naman kinaumagahan na parang robot na napalitan ng bagong baterya at makikipagbuno na naman sa munti naming negosyo. Isang araw, maaga akong nauwi sa bahay. Wala si na Mama dahil umalis para magpa-check up. Si Agatha lang ang alam kong naiwan sa bahay. Kaya nagulat akong madatnan siyang nakaharap sa lababo sa may kusina habang si Marlon naman nasa mesa may hinihintay. Han, umuwi ka na pala. Akala ko dadaanan mo ako sa opisina. Wala ka kaya umalis na lang ako. Nandito ka na pala sa bahay. Oo, Han. Pasensya ka na.
Nauna na ako sa'yo. Napagod kasi ako eh. Inaaya nga ako ni Agatha na magkape. Ganun ba? Opo ate, niyaya ko na si kuya. Ikaw gusto mo rin ba? Ipagtitimpla po kita. Masarap ako magtimpla ng kape. Sige, pwede naman. May inihanda na akong mainit na tubig. Kukuha na lang ako ng kape. Pakibilisan mo naman, Agatha. Kanina pa ako nauuhaw eh. Sige Kuya Marlon. Napatingin ako kay Marlon dahil sa sinabi niyang yun. Ewan ko lang, bigla akong naging malisyosa at nag-isip ng masama sa kapwa. Kahit hindi naman dapat. Nakita ko rin kasi si Marlon na pinapasadahan ng tingin ang babaeng nakatalikod sa kanya. Nakasuot si Agatha ng maikling shorts. Nakalitaw ang mapuputing hita ng dalaga. Nang humarap naman siya sa akin, napansin kong basa ang parting dibdib niya. Bigla akong naalibadbaran, lalo na at nang muli akong bumaling sa aking asawa, tuluyan na siyang natulala. Tumikhim ako tsaka mahinahon na tinawag ang atensyon ni Agatha. Agatha, pwede ba kitang makausap? Saglit lang naman. Pwede naman po ate. Importante po ba yan? Oo sana eh. Halika, gusto ko kasi tayong dalawa lang eh. Iwanan na muna natin si Kuya Marlon mo sa kusina. Sige po. Mauna na po ako sa sala. Han, kakausapin ko lang si Agatha ha. Mamayang konti, ako na magsisilbi ng kape mo. Sige Han, walang problema. Sumunod ako kagad kay Agatha nang matapos kong kausapin si Marlon. Nakita kong nakaupo ang ampon ng aking mga magulang sa sofa at hinihintay ako. Agatha? Ate, ano po palang sasabihin mo? Makikiusap lang sana ako tungkol dyan sa pananamit mo eh. Baka naman pwedeng magsuot ka ng damit na presentable para iwas na rin sa pambabastos ng iba. Lalo na't masyadong revealing yung suot mo. Ha? Wala namang masama sa suot ko ah. Nasa loob naman ako ng bahay. Isa pa, paano ako mababastos? Tayo lang naman ang naririto. Kahit na Agatha, iwasan mo na yung ganyan at hindi lang tayo ang tao sa bahay na ito. Konting delikadesa lang naman sana. Wala na kasi akong ibang damit maliban sa mga ganito eh. Bukod sa komportable naman po ako, alam ko po na wala naman akong naaagrabyado sa suot kong ito. Anya, naiiritang tinalikuran ko siya at nasapo ko ang ulo. Hindi ko masabing nasasagwaan ako lalo na't napapatingin na ang asawa ko sa kanya. Para bang inaakit na niya ng palihim si Marlon. Kalaunan, napapayag ko rin siya na baguhin ang pananamit niya kasabay ang pangakong bibigyan ko siya ng mga disenteng damit. Muli, nakalimutan ko ang munting isyu na yon at nagpatuloy sa pang-araw-araw na gawain. Nang umagang yun, masinsinan kong kinausap ang aking asawa. Gagabihin ako mamaya dahil may meeting kami ng staff ko. Pwede mo ba akong hatiran ng hapunan? Baka kasi mag-overtime ako eh. May lakad ako eh. Pero sige, susubukan ko. Baka mas maaga akong makarating sa opisina nyo. Kung sakaling hindi tayo magkita, ibibiling ko na lang sa sekretarya mo ang dala ko. Tungkol saan ba ang lakad mo? Maghahanap ng trabaho. Ganun ba? Sige, pwede namang si Agatha na lang. Saan banda ka ba pupunta? Kina paring Roy lang naman. Sige, ingat ka Han ha. Salamat Han. O nga pala, pinakialaman ko na ang credit card mo ha. Tsaka okay lang ba kung manghingi muna ako ng cash sa'yo? Ngayon lang naman to Han, habang wala pa akong trabaho. Pangako, babawi din ako sa'yo. Okay lang Han, sige walang problema. Walang matinong trabaho si Marlon. Nung magpakasal kami, isa siyang empleyado sa talyer sa bayan, kaso lang hindi na siya nagtagal pa. Nagkaroon ng problema sa kanyang trabaho, dahilan para saglit siyang maging tambay sa bahay. Sa ngayon, naghahanap na siya ng panibagong mapapasukan sa pamamagitan ng paglapit niya sa kanyang mga kakilala. Ilang beses ko namang sinabi sa kanya na pwede siyang pumasok sa aming negosyo na palagi niyang tinatanggihan. Aniya, ang pamilya na nga namin ang gumastos sa kasal, pati ba naman bilang padre de pamilya niya ay sasagutin pa namin? Alam ko naman na pride lang ni Marlon ang nagpipigil sa kanya na tanggapin ang alok ko, kaya hinahayaan ko na lang siya na dumiskarte. Bandang hapon, dumating si Agatha, dala ang hapunan na nire-request ko. Ate, nandito na pala ang pinahahatid mong hapunan.
Sige Agatha, pakilagay na lang dyan. Maraming salamat ha. Wala pong anuman ate. Mabuti naman at maaga kang nakarating dito. Ano palang nasakyan mo? Nakapara ka ng taxi sa labas ng subdivision? Opo ate. May kinontrata akong taxi kanina. Naghihintay nga sa labas eh. Kailangan ko na pong umalis at lalaki pang lalo ang babayaran ko. Sige, mag-iingat ka ha. O paano, may pera ka ba dyan? Opo ate, meron po. Sige, taalis na ako ha. Napansin kong balisa si Agatha nang tanungin ko siya tungkol sa sinakyan niya para makarating sa opisina. Nag-alala ako kaya dali-dali kong hinabol ang dalaga. Kaso nga lang, hindi ko na siya naabutan. Pero nang itanong ko sa gwardya ang tungkol sa aming ampon, itinuro niya ang kaaalis lang na kotseng may pamilyar na plaka at itsura. Kumabog kagad ang dibdib ko sa matinding pagdududa. Kotse yun ng asawa ko. Nahulog ako sa matinding pag-iisip dahilan para hindi na ako kagad makasagot sa mga sinasabi ng mga staff ko patungkol sa bagong pakulong gagawin namin sa restaurant. Okupado ako ng alalahaning baka magkasama sina Agatha at Marlon dahil iisang sasakyang sinakyan nila. Dahil doon, napilitan akong umuwi ng maaga sa bahay. Hindi ko din nakain ang dalang hapunan ni Agatha. Pagdating ko sa bahay, walang tao. Wala sina mama at papa. Wala si Marlon. Wala din si Agatha. Sa pilitan kong nilunok ang namumuong tensyon sa aking lalamunan. Kaagad kong kinuha ang aking cellphone at tinawagan si Marlon. Nakasampung ring bago niya yun sinagot. Kaagad kong narinig ang background music sa kabilang linya. Han, napatawag ka. Pasensya na, hindi pa ako makakauwi kaagad. May mahalaga pa kaming pag-uusapan ni kumpare. Ganun ba? Para kasing nakita kong sasakyan mo sa labas ng opisina ko kanina eh. Ako? Wala naman . Hindi ako nagpunta dyan kanina. Tsaka hindi ba sinabi ko naman sa'yo na may a-applyan akong trabaho? Kaya hindi na ako nagpunta dyan at baka magahol pa ako sa oras. Ayos lang Han. Pasensya ka na sa istorbo ah. Sige, ibababa ko na to. I love you. Sige. Ayun lang at nawala na siya sa kabilang linya. Marami pa sana akong gustong itanong. Kailangan kong malinawan. Kaya naman ang maalala ko si Agatha, muli kong inaangat ang aking cellphone at siya naman ang aking tinawagan. 3 ring lang at narinig ko at biglang namatay. Parang sinadyang ayaw sagutin. Huminga ako ng malalim at muling dinayal ang kanyang numero. Sa pagkakataong ito, sumagot na si Agatha. Hindi ko maiwasang paningkitan ng mata nang muli kong marinig ang pamilyar na kantang kanina ay nagsisilbing background music nang tawagan ko si Marlon. Agatha, nasan ka? Hello ate. Pasensya na po, hindi ko kagad nasagot ang tawag mo. Nasa bahay po ako. Nasa bahay? Nandito na ako, wala namang tao. Pati ba naman ako pagsisinungalingan mo? Nasan ka ba kasi? Ang ibig ko pong sabihin, pauwi na po ako dyan sa bahay. Nandito po ako sa mall. Mall ba ka mo? Bakit parang nasa hotel? Tahimik eh. Naku wala po ate. Napadaan lang talaga ako dito sa mall. Tsaka pauwi na talaga ako. Sige, bilisan mo. Kaagad na pinatay ni Agatha ang kanyang cellphone, kaya natahimik ako. May kung ano sa aking diwa ang bumubulong na kailangan kong matyaga ng ampon namin. Feeling ko talaga iba ang pinagkakaabalahan ng babae. Naghintay ako hanggang sa makapansin ako ng ingay ng sasakyan sa labas ng bahay. Si Marlon. Umuwi na ang asawa ko at mukhang pagod na pagod. Kahit papaano, tuwa akong sumalubong sa kanya. Bago pa man ako makayakap, napansin ko na kasunod niyang pumasok si Agatha. Nakaagad napayo ko nang makita ko. Pinaglipat-lipat ko ang tingin sa kanilang dalawa sabay tanong. Magkasama ba kayo? Hindi po ate. Hindi Han. Halos nagkasabay pa ang dalawa sa pagsagot na unang nagpaliwanag si Marlon. Sorry kung ginabi ako. Nagkayayaan kasi kami ni pare na mag-inuman . Alam mo naman, kilala naman natin yun. Kapag nagyaya, hindi pwedeng tanggihan. Ako naman po ay galing sa mall ate. Naisipan ko kasing mamili ng damit Pasensya na po. Okay lang, nagtatanong lang naman ako .
Nanood din po kasi ako ng sine kaya medyo napasarap ang pamamasyal ko. Sa susunod kasi, Agatha, magpaalam ka na maayos sa Ate Feli mo nang hindi siya nag-aalala. Sorry po kuya, hindi ko naman inaasahan na gagabihin ako eh. O siya, mauna na ako sa inyo ah. Pasensya na po ulit. Napayuko ako sa mga kamay niya nang makita ang paper bag na hawak niya. Hindi lang normal na namasyal ang aming inampong dalaga. Nag-shopping si Agatha at pamilyar sa tingin ko ang laman ng paper bag na yon. Alam kong mamahalin dahil ilang beses akong nag-ungot kay Marlon na bilhin namin yon. Hindi nakatiis, isinatinig ko ang nasa aking isipan. Mukhang mamahalin niyang bag mo ah, branded, base sa pangalan ng paper bag. Binili mo rin ba yan? Maliit lang naman ang naibibigay naming allowance sa'yo, hindi ba? Bigay po ito ng kaibigan ko. Ganun ba? Hindi ko alam na may kaibigan ka pala. Akala ko kasi simula nang isama ka ng mga magulang mo sa amin, wala kang kakilala rito. Nakasalubong ko kasi siya kanina habang pauwi na sana ako galing sa opisina mo, ate. Sorry po talaga kung natagalan ako sa pag-uwi. Pangako po, sa susunod na aalis ako magpapaalam po ako sa inyo o di kaya itatawag ako para hindi na kayo mag-alala. Sige, wala namang problema sa akin yun eh. Nakakapagtaka lang kasi na may kaibigan kang basta na lang magbibigay ng ganyang kamahal na bag. Ibig kong sabihin, ayoko magtunog mapanghusga ha, pero sarili ko nga, hindi ko mabili yan ang hindi ko nagagalaw ang sarili kong savings eh. Sinwerte po kasi siya sa abroad eh, kaya nagawa niya akong bilhan ng mamahaling bag. Sige, ayos din yung galante mong kaibigan ha. Hindi ko na siya pinigilan nang magpaalam siya sa akin na papasok na talaga sa loob ng kanyang kwarto. Kahit anong gawin kong pag-iisip, hindi ko talaga makumbinsi ang sarili ko na may kaibigang bumili ng bag na yon para sa kanya. Hindi na lang ako nagtanong dahil mas naging busy ako sa trabaho. Sa paglipas ng mga araw, naging madalas ang pag-alis ni Agatha ng bahay. Palagi siyang may dalang paper bags mula sa sikat na shopping mall. Hindi ko lang siya mapagtuunan ng pansin dahil sumasakit ang ulo ko sa biglaang pagkakakulang ng pera sa savings ko. Mayat-mayat din ang hingi sa akin ni Marlon kaya mas lalong sumasakit ang ulo ko. Isa pa sa pinagtataka ko, halos magkasunod lang kung dumating ang dalawa. Parang ang gusto ko nang sabihin na magkasama lang sila eh. Pangako Han, oras na makapagtrabaho ako, matutulungan na din kita sa mga gastusin natin. Kung sa restaurant ka na lang ba kasi pumasok, may katuwang pa ako. Sabay pa tayong makakauwi ng bahay araw-araw. Hindi ko naman kabisado ang galawan sa restaurant eh. Tsaka alam mong hindi ko gusto magsilbi ng mga pagkain sa customers. Suportahan mo na lang kasi ako sa gusto ko na makapasok sa kumpanya ni kumpare. Ano pa nga bang magagawa ko? Mukhang ayaw mo kasi dito sa inaalok ko eh. Kaya sige, kung yan ang gusto mo, suportahan na lang kita. Sabi ko sa kanya, tuloy napilitan akong doblehin ang kayod nang sa gayon maibalik ko ang halagang nawawala sa inipon ko. Wala akong malisyosang duda noon sa mga kasama ko sa bahay. Hindi ko talaga inakala, isang hapon, dala ng sama ng katawan ko ay naisip kong umuwi ng maaga sa bahay. Tahimik nang makapasok ako sa loob, ngunit nakakailang hakbang pa lang ako ay may narinig akong ingay mula sa loob ng kwarto ni Agatha. Wala sa wisyong binuksan ko ang pinto. Dito na ako nagimbal sa nakita. Si Marlon, ang aking asawa, nakapatong sa nakatihayang si Agatha. Parehong walang suot na damit ang dalawa at nasa kalagitnaan na ng pag-abot sa rurok ng kaligayahan. Ang pagkabigla ko ay napalitan ng takot, pagkalungkot at maya-maya ay pagkapuot. Ni hindi nila namalayan ang biglaan kong pagsugod. Mga hayop! Mga taksil kayo! Mga walang hiya! Aray! Masakit! Ang buhok ko! Hayop ka? Malandi ka? Bakit mo ako sinampal? Magpapaliwanag ako, ate! Huwag mo akong matawag-tawag na ate! Walang hiya ka? Inahas mo ang asawa ko! Nasikmura mo talagang gawin yon? Ang kapal ng mukha mo! Teka lang! Bakit kailangan mong magalit? Nagtatanong ka pang maharot ka? Hindi mo ba alam kung ano ang ginawa mo? Hayop kayo! Tama na yan, Han. Huwag mong sasaktan si Agatha. Maawa ka sa kanyang pakiusap.
Kinakampihan mo pa talaga ang ahas na babaeng yan? Ano, isa ka pa Marlon? Walang iya ka? Bakit mo ako niloko? Bakit nagawa mo sa akin ito? Tama na kasi. Magpapaliwanag ako. Huwag mong sasaktan si Agatha. Hindi mo siya kailangan pagbuhatan ng kamay. Ikaw, Agatha, hindi ko alam na ganyan ka pala. Pagkatapos ng kabutihang ipinakita namin sa'yo, sa pag-ampon namin at pagbibigay ng magandang buhay, itinuring pa naman kitang kapatid. Huwag mo nga kasi akong saktan. Buntis ako. 2 buwan na. Nahinto ako sa pananakit kay Agatha. Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa kanila ng aking asawa. Mas lalong nanggigil ako sa galit. Hindi makaganti sa akin o makaiwas ang makating babae dahil mas abala siya sa pagtatakip ng kanyang hubad na katawan. Maya-maya pa, si Marlon naman ang inatake ko at pinagbabayo sa dibdib. Napakasama mo, Marlon! Asawa mo ako! Hindi mo man lang ako ay ginalang! Bakit mo ba pinatulan ng babaeng yan? Inakit niya lang ako. Bilang lalaki, hindi ko matatanggihan ang tuksong inaalok niya sa tuwing maiiwang kaming dalawa dito sa bahay. Ay kaya nagawa ko siyang pakialaman. Hindi siya umangal at nag-alok pa nga ng mas matagal na serbisyo sa kama sa tamang halaga. Gago ka palang hayop ka eh. Alam mo na may asawa ka. Sumasideline ka pa sa iba. Sa dinami-dami ng pwede mong gawing kabit, ang ampon pa talaga ni Mama. Binuntis mo pa. Han, hindi ko naman alam na buntis siya eh. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw ang asawa ko, Feli. Kung talagang mahal mo ko, hindi mo magagawang lumingon o pumatol man lang sa iba. Akala ko tapat ka sa akin, Marlon. Pero hindi pala. Hindi ka makontento sa isa, hayop ka. Han, hayaan mo naman ako makapagsalita. Pakinggan mo ko. Alam kong kasalanan ang ginawa namin pero may dahilan. Huwag mo akong tatawagin, Han. Walang magandang dahilan para manloko ng kapwa. Mga hayop kayo. Mga sinungaling. Ayaw kitang papiliin, Marlon. Kaya kung pwede lang, umalis ka na ngayon din sa bahay namin. Isama mo si Agatha at magpakalayo-layo na kayo. Ayoko. Hindi ako papayag. Asawa mo ako. May karapatan ako sa'yo. Wala akong pakialam. Mula ngayon, hindi na kayo titira sa bahay ko. Yun lang ang desisyon na gagawin nyo o ipakukulong ko kayo. Mahal kita, Feli. Huwag naman sana tayong dumaan sa ganito. Ayokong malayo sa'yo. Kayo ang gumawa ng kamalasan sa buhay nyo, Marlon. Pagkatapos ng lahat ng sinakripisyo namin, ito pang igaganti mo. Wala kang utang na loob. Layas! Bakit? Akala mo ba atat na atat ako makatira dito sa bahay ninyo? Matagal ko nang gustong umalis dito, oy. Pero sa pag-alis ko, hindi ko iiwan si Marlon. Magkakaanak na kami, kaya sa akin na siya. Yun lang ba? Pwes, sayong-sayo na siya. Gigil na tinalikuran ko ang dalawa at tinumbok ang mga gamit ni Agatha. Kinuha ko ang mga yon at itinapon sa sahig. Sinadya kong ikalat. Nakita ko ang mamahaling bags at iba pang branded na kagamitan na nagkalat. Mas lalong sumama ang loob ko dahil maging ang isang credit card ko na hiniram ni Marlon ay nakuha ko sa bag ng babae. Bakit nasa iyo ang credit card ko? Bakit? Ninakaw mo ba ito? Ninakaw? Huwag kang mambibintang. Pinigay sa akin ni Marlon yan. Akin na! Aba, wala rin palang mas ikakapalang mukha mo ano? Akin ang credit card na ito. Ano, maliban sa asawa ko, pati ito ginagamit mo sa pamimili? Haliparot ka? Kita mo may pangalan yan. Huwag kang mapang-angkin. Oo, sabi sa akin ni Marlon, iswipe ko lang ng iswipe kapag may gusto akong bilhin. Binibigyan nga rin niya ako ng pera para wag ako magkwento sa'yo tungkol sa nangyayari sa amin eh. Sinungaling! Blinakmail mo ako! Nang dahil sa isa kong pagkakamali, ginawa mo ng paraan para madagdagan ang kasalanan ko kay Feli. Tumahimik na kayo! Ang lakas ng loob niyong magsigawan sa harap ko. Puro naman kayo mga manloloko. Umalis na kayo! Lumayas kayo sa bahay ko! Huwag ka namang ganyan, Han. Mahal kita. Hindi ako papayag na malayo ka sa akin. Kalokohan! Ano, aalis ba kayo o tatawag ako ng pulis? Oras na maipakulong ko kayo, sisiguraduhin kong mabubulok kayo sa bilangguan!
Dahil sa nakita nilang kaseryosohan sa aking muka, wala siyang nagawa kundi ang manahimik na lamang at kunin ang kanyang mga gamit. Animoy labag pa sa kanilang loob ang ginagawa, kaya para makasigurado, nagpatawag ako ng mga tanod at pulis para i-assist sila palabas ng bahay. Napauwi kagad sina mama at papa nang malaman ang nangyari. Kagaya ko, galit na galit ang aking mga magulang. Sinampal pa ni mama si Agatha at sinabing walang utang na loob ito. Hindi ko na sila binigyan ng pagkakataon na makapagbihis. Sinadya ko talaga, ipahiya silang dalawa sa labas ng bahay para magsilbing halimbawa sa mga lalaking naisakta ng kanilang mga asawa. Nang makalabas na ng bahay ang aking asawa, kasama nga ang kanyang kabit, napahagulgol ako. Sobrang sama talaga ng loob ko. Hindi ko akalain na mararanasan ko ang ganito. Bakit hindi ko man lang napansin na may namamagitan na pala sa kanilang dalawa? Ang ikinainis ko pa, hindi tuluyang lumayo sina Marlon at Agatha. Nirentahan nila ang bahay sa tapat ng aming tahanan gamit ang perang nahuthut nila sa akin. Sa umaga, madalas ko silang marinig na nag-uusap na humahantong sa pagtatalo. Bakit tayo lalayo, Marlon? Oo nga at matatawag akong abusada, pero inampo naman nila ako So technically, may karapatan ako sa lahat ng ari-ariang meron ng mga magulang ni Feli. Ako na ang bunso, hindi ba? Ang kapal naman ng mukha mo para magsalita ng ganyan. Inampun ka na nga, yan pa igaganti mo. Tumahimik ka na lang kasi. Yan ang malaking pagkakamali nila na inampun nila ako. Ngayon wala silang karapatang magreklamo kung anong ugaling ipapakita ko. Karapatan kong magwala dahil pinalayas ako sa bahay ko. Hindi ko akalaing ganyang kahalang ang kaluluwa mo. Pati ang yaman na meron sina Feli pag-iinteresan mo. O ano ngayon? Napakahayop mo, Agatha. Nagsisisi ako na ikaw ang inampun namin. Sana hindi ka na namin tinanggap sa pamilya namin. Sana hindi ka na namin kinaawaan. Sumpain ka sana. Doble ang gigil ko noon, lalo na't pinangalandakan pa mismo ni Agatha ang kanilang kataksilan. Gayunpaman, pinili kong maging propesyonal at hindi na sila pinag-aksayahan pa ng panahon. Tipong deadman na lang ako kahit nasasaktan. Si Marlon hindi na magawang sustentuhan ang kanyang kapritsyo. Humantong kami sa barangay at nabawi ko ang credit card ko. Nagawa ng paraan na pagmultahin ng lalaki bilang danyos sa panloloko niya sa akin. Napilitan din siyang magtrabaho dahil nga wala na siyang magagatasang gaya ko. Tuloy hindi naging maganda ang pagsasama ng dalawang manloloko. Habang nakatambay sa bakuran, naririnig ko ang pagtatalo ni na Marlon at Agatha sa bakuran naman ng kanilang bahay. Agatha, ano ba? Bakit wala ka pang sinaing? Anong ginawa mo dito buong araw? Abay, pagod ako galing sa trabaho tapos wala akong makakain. Ano ba naman yan? Alam mo naman na buntis ako. Hindi ako pwedeng magkikikilos. Kapag ginawa ko yon, baka mabinat ako. Ganun ba? Ayos ka din, ano? Hindi ka naman sakitin, Magana trabaho lang naman ang pagsasaing. Bakit kailangang iasa mo pa sa akin? Ano, ako pa ngayon magsasaing para sa'yo? Ayoko nga kasing mapaso. Naiintindihan mo naman siguro yon, hindi ka naman tanga. Kung nagugutom ka, ikaw na ang magluto. May mga kamay ka naman Bakit ko ba sinayang ang asawa ko para ipagpalit sa'yo? Napakawalang hiya mo. Tamad ka na, burara ka pa. Hindi mo man lang nililinis ang bahay natin. Pati mga maruruming damit at mga underwear mo, nakakalat sa sahig. Wala ka nang magagawa. Kapag iniwan mo ko, magpapakamatay ako at isasama ko ang anak natin sa hukay. Kaya kahit ano pang pangit sa pag-uugali ko, tatanggapin mo kung ayaw mong mawalan ng anak. O di sige, gawin mo. Tutal, nagsasawa na ako sa ugali mo. Wala ka nang ginawang tama. Magpakamatay ka na. Bakit? Ako lang ba palagi ang mali? Hindi lang naman ako ang gumawa nito Ginusto nating dalawa ito. Ibang-iba si Feli sa'yo. Kahit wala akong trabaho, pinagsisilbihan niya ako. Kahit pagod na siya, inaasikaso niya ako sa abot ng kanyang makakaya. Pinagpalit ko ang asawa kong anghel sa isang kabit na demonyo. Huwag mo nga akong ikukumpara sa kanya. Ikaw, wala ka bang pagkukulang sa akin? Hindi mo na nga maibigay lahat ng kapritsyo ko Hindi na ako nakakapag-shopping. Wala na akong bagong bag o sapatos. Gaga ka! Nagtatrabaho ko pero hindi ako tumatay ng pera.
Inuuna mo pa talaga yung pampaganda? Manganganak ka na nga. Anong gagastusin natin sa ospital? Maliban na lang kung may sapusa ka at pwedeng manganak kahit saan. Sa totoo lang, hindi ko po alam kung matutuwa ba ako o hindi sa lahat ng bagay na narinig ko. Pero isa lang ang tumatak sa isipan ko. Ang pagsisisi, hindi talaga nauuna. Minsan kailangan pa ng sandamakmak na pagsubok bago natin ma-realize kung ano ang kasalanan na nagawa natin sa kapwa. Hindi ko naman alam na ang kaguluhang yon sa pamilyang binuo ni na Agatha at Marlon ang siyang magpaparusa din sa akin. Isang araw, paalis ako papunta sa opisina nang salubungin ako ni Agatha. Walang takot niyang iniharang ang sarili sa harapan ng minamaneho kong kotse kaya napilitan akong babain siya. Ano bang problema mo? Magpapasagasa ka ba ha? Ikaw ang problema ko, Feli. Ginugulo mo ang pamilya ko. Ako? Nanggugulo? Sigurado ka ba talaga? Sino bang kabit sa ating dalawa? Ang tapang mong sabihin sa akin na kabit ako ni Marlon ah. Bakit nung nagsasama pa kayo, nagagampanan mo bang tungkulin mo sa kanya bilang asawa? Nabibigyan mo ba siya ng kaligayahan? Ano bang pakialam mo kung may pagkukulang ako sa dati kong mister? Alam ko ang lahat ng yon at nag-iisip din ako kung paano makakabawi sa kanya. Pero ikaw nagaga ka, sinamantala mo ang pagkakataon na yon. Talagang gumawa ka pa ng paraan para mapalapit ang asawa ko sa'yo. Sa akin niya nakita ang lahat ng bagay na wala sa'yo. Yun lang yun at wala ka nang magagawa dahil akin na si Marlon. Bakit? Akala mo ba atat pa ako sa kanya? Pwes sayong-sayo na si Marlon. Pinaglumaan ko na siya. Sayang naman kung itatapon ko na. Masyado kang mayabang ah. Ang dapat sa'yo nginungudgod sa lupa. Nagulat ako nang bago ko pa man siya matalikuran ay hinablot na niya ang aking buhok. Galit na galit ako kaya marahas din akong gumanti sa kanya. Talagang nag-iskandalo si Agatha dahilan para magkagulo pati na ang ilan sa aming mga kapitbahay. May nagbubulungan, may nagkakatuwa ang kunan kami ng video at may nagpupustahan pa. Nahinto lang kami sa pagsasabunutan nang dumating si Marlon at inawat kaming dalawa. Nang masilayan ko ang mukha ng lalaki, uminit kaagad ang ulo ko at bigla ko siyang sinampal. Agatha! Feli! Tama na please! Huwag na kayong mag-away. Bakit ba kayo nagsasabunutan? Nahihibang ka na ba? Yang kabit mo ang pasimuno ng gulo. Inabangan ako sa kalsada. Ikaw nga ang nauna eh. Alam mong buntis ako pero nagawa mo pa akong sabunutan? Demonyo ka! Talagang sugo ka ng kadiliman. Ikaw na nga ang nagkasala at nanira sa pamilya na kumupkup sa'yo. Ikaw pa nagre-reklamo? Napakawalang yamo. Paulit-ulit? Tapos na ang pagiging asawa mo. Wala ka nang magagawa ngayon. Ako ang may hawak ng alas. Nakikita mo naman siguro ang laman ng tiyan ko, hindi ba? Anak ito ni Marlon. Ano ba, Agatha? Hindi ka ba nahihiya? Talagang ipinagmamalaki mo pa ang kalandian mo? Tumigil ka nga ha, Marlon. Hindi ako malandi. Pareho nating ginusto ito. Tama nga naman, pareho niyong ginusto dahil mga wala kayong utang na loob. Hindi na kayo nahiya sa mga pinaggagawa ninyo. Muli malutong kong sinampal si Agatha na nagpatulig sa kanyang buong pagkatao. Walang sino man ang umawat sa amin, maski si Marlon. Natuwa na rin ako dahil kahit papaano, dahil hindi nakialam ang lalaki sa pagiging lapastangan ng kanyang kinakasama. Ayun nga lang, naging isyu kami sa buong barangay. Marami ang pinagsalitaan ng masama si Agatha. Manluloko at paasa naman ang tawag nila kay Marlon. Habang ako naman, tinatawag nilang kawawa at api. Inis na inis ako. Hindi ko naman intensyon na magmukhang miserable pero nakuha ko ang atensyon ng mga tao. Dahil dito, mas lalong nagalit sa akin si Agatha. Ang dating asawa, pa-victim, para namang babalikan pa siya ni Marlon. Eskandalosa ka rin masyado, no? Palibhasa, tingin mo sa sarili mo, diwata. Kaso nga lang wala kang korona. Lahat ng naiisip mo, bunga lang ng panaginip mong hindi matupad-tupad. Hindi ako ambisyosa. Hindi nga ba? Kaya naman pala, lahat na lang ng meron ako inaangkin mo. Wala kasing nagmamahal sa'yo. Talagang sinusubukan mo ang pasensya ko ah. Nagulat ako nang basta na lang niya akong itinulak. Dahil nasaktan, nanggigil akong bumangon at kaagad siyang inatake. Muli kaming nagtagisan ng lakas sa pamamagitan ng pagsasabunutan. Sa kalagitnaan ng aking panlalaban,
Naitulak ko siya at natumba sa lupa. Muli siyang umatake sa akin kaya kaagad akong umiwas at siya ang tumama sa gutter sa tabi ng kalsada kung saan sa pulang pagkakatama ng kanyang tiyan. Marahas siyang napasigaw. Nataranta naman ako at kaagad siyang dinaluhan. Ang tiyan ko! Anong nangyari? Aray! Mga kapitbahay! Tulungan niyo ako! Sinaktan ako ni Feli! Ang anak ko! Baka malaglag ang anak ko! Tulong! Dalhin niyo ako sa ospital! Ano? Hindi kita sinaktan. Tumama ka sa gutter sa pagnanais mong makapanakit sa akin. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ka nadisgrasya. Kaagad na naisugod sa ospital si Agatha. Gustuhin ko man ay hindi na ako nakibalita. Ilang beses na nga akong kinausap ni na mama na sampahan na raw namin ng kaso ang dalawa. Kaso lang nang minsang ginawa ko yun, umiiyak na lumapit sa akin ang dati kong biyenan na nanay ni Marlon. Nagmamakaawa na wag ko nang ipakulong ang aking dating mister. Sila na raw ang kakausap na lumayo sila sa akin. Pumayag ako at hindi na sila pinansin. Nagising ako isang araw na masama na ang pakiramdam. Nag-alala ang aking mga magulang kaya ipinatawag nila ang tiyuhin kong si Tio Tony. Sinuri nila ako at itinawas. Kahit kasi pwede naman kaming magpunta sa ospital para magpa-check up, mas nauuna kaming magpatingin muna sa nakababatang kapatid ni Mama. Yeah, hindi normal ang sakit na dumapo sa'yo. Hindi ito normal na lagnat lang. Bakit niyo po nasabi, Tiyo? Tinawas kita at may mga nakikita kong imahe na nabuo sa tinunaw na kandila. May taong malaki ang galit sa iyo. Hindi niya matanggap na mas mahal ka ng mga tao kaysa sa kanya. May pwede po ba kayong banggiting pangalan sa akin nang sa gayon malaman ko kung sino siya? Hindi ko pwedeng sabihin ang pangalan niya. Malalaman kasi ng kaaway mo na nagpatawas ka. Pero pwede akong magbigay ng pagkakakilanlan. Kagaya po ng ano? Kagaya ng babaeng nagpabarang sa'yo. Isa siya sa tinuring mong kapamilya na nagtraidor sa'yo. Tama po kayo. May mga kapamilya nga po kaming nagtraidor sa akin. Niloko ko at pinaasa. Ginawang katatawanan. Lahat sila dapat magdusa. Hindi titigil ang babaeng ito hanggat hindi kanya naipalulugmok sa lupa. Kaya mag-iingat ka, Iha. Kailangan mong maging matatag. Lakasan mo ang loob mo para lumaban. Huwag kang papatalo sa kasamaan. Nang mga sandaling yon, kilala ko na kagad kung sino ang nais banggitin sa akin ni Tio Tony. Yon ay walang iba kundi si Agatha. Siya lang naman ang bukod tanging may galit sa akin. Ang sa akin lang, paano niya naaatim na ipabarang ako? May kakilala ba siya? Dahil sa aking mga nalaman, mas lalong sumama ang aking loob sa babae. Sobra-sobrang abala na talaga ang binibigay niya sa akin. Tiyo, kung sakali ba, pwede akong makahingi sa inyo ng pangontra? Para naman po hindi na maulit ang ganito. Ngayong nasimulan niya na akong gawaran ng sakit sa pamamagitan ng sumpa, hindi malayong maulit pa ito. Oo naman. Mas mainam nga ang ganito. Para magtanda ang mga taong may malalaking kasalanan. Pero kailangan ko muna ng ilang araw. Hindi kasi basta-basta nakakalap ang mga halaman at ugat na sangkap sa paggawa ng pangontra. Naiintindihan ko po, Tiyo. Ano ang pwede kong gawin sa ngayon? Magsimba ka muna. Humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon. Humingi ka ng tulong mula sa Kanya. Tatagan mo ang pananampalataya. Kailangan mo maging matapang, Iha. Simula pa lang ito ng pagdurusa mo. Napakasama nila. Sila na nga ang nagkasala sa akin. Ako pa ang ginaganito nila. Hindi patas, Tiyo. Ako ang naging masama sa mata ng ibang tao. Huwag kang mag-alala, Iha. Ang mga taong kagaya nila ay may paglalagyan din balang araw. Kahit na simple lang tayo. Huwag nating kalilimutang magdasal palagi at tawagin ang pangalan ng Panginoon. Siya lang ang may kakayahan na magpagaling sa mga karamdaman natin. Ilalayo niya tayo sa mga sakit. Tatandaan ko po, Tiyo. Nagpatuloy ang buhay kahit na may mga pagkakataong umaatake ang aking sakit. Isa itong klase ng lagnat na hindi ko maintindihan kung bakit halos mapaso ang balat ko sa init.
Literal na nalalapnos ako mula ulo hanggang paa. Kinalaunan, hindi ko na magawang lumabas pa ng bahay. Nag-iba na ang aking itsura kaya panay nakabalot ako sa tuwing pupunta sa bakuran. Nawalan na ako ng oras na matyagan sina Marlon at Agatha. Palagi akong nagmumukmok at naghihintay ng pag-asang gagaling pa ako. Isang araw, nanlalatang bumangon ako mula sa higaan. Nagsisimula na namang humapde ang balat ko. Hindi ko maiwasan ang sakit na aking nadarama. Sa pagkakataong yon, mag-isa lang ako sa bahay. Wala akong matatawag kahit na hirap na ako sa paggalaw, kaya naman dinadaan ko sa ungol ang aking iniinda. Nagulat nga lang ako nang biglang tumambad sa aking harapan si Marlon. Puno ng pag-aalala ang muka habang inaalalayan ako. Marlon, anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Pasensya na, Feli. Alam kong bawal ang ginagawa kong paglapit sa'yo dahil may pinirmahan na akong pangako sa barangay. Pero ilang araw na kasi ako nag-aalala sa'yo eh. Isa pa, narinig ko mula kay Tio na may sakit ka raw. Nang marinig ko ang nahihirapan mong ungol, kumilos ako agad para tingnan kung ayos ka lang. Hindi ka na dapat nagpunta pa rito. Wala ka ng koneksyon sa akin. Naghiwalay na tayo. Ayoko nang lumalapit-lapit ka pa sa akin. Pero asawa pa rin kita sa papel. Hindi tayo naghiwalay. Ikaw lang ang nagtaboy sa akin, Feli. Huwag kang umastang may pakialam ka sa akin, Marlon. Hindi mo naman ako minahal eh. Pera lang ang gusto mo. Aminado ako, nagkamali ako. Pero pinagsisihan ko na ang kasalanan na ginawa ko, Feli. Impyerno ang buhay sa piling ni Agatha. Tama na, pwede. Hindi ako katulad ng iba dyan. Konting sundot, bibigay kagad. Hindi ko pa nakakalimutan ng pagtataksil mo sa akin. Feli naman, mahal kita. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Ayokong mabuhay sa tabi ni Agatha. Isa siyang demonyong nagbabalat kayong anghel. Ngayon mo pa talaga napagtanto yan? Bakit nung tayo bang nagsasama, demonyo rin bang tingin mo sa akin? Kaya ka bored na bored kaya gusto mong makipagbanding sa iba? Hindi naman sa ganun. Nag-aalala lang ako sa iyo. Tama na, Marlon. Maging responsable ka naman kahit papano. Iniwanan mo na ako. Pinili mo na si Agatha at binuntis mo pa. Maging ama ka naman sa magiging anak ninyo. Hindi ko siya mahal, Feli. Napilitan lang ako kay Agatha. Hindi ko ginusto na maging asawa siya. Umalis ka na, Marlon. Ayokong ako na naman ang ma-issue dahil sa likod ng imahinasyon ng kinakasama mo. Wika ko sa kanya. Kahit nahihirapan, sapilitan kong itinayo ang aking sarili at mabilis na humakbang palayo. Kaagad akong nagkulong sa kwarto ko kaya walang nagawa si Marlon kundi iwanan ako. Nalulungkot ako sa sinapit ng relasyon namin pero wala namang kaming magagawa. Nangyari na ang bagay na ito eh. Tatanggapin na lang namin sa ayaw man o sa gusto. Kinaumagahan, nagising akong nagtatalo na naman sina Marlon at Agatha. Naririnig ko pa sila mula sa kinaroroonan ko kaya nalaman kong tungkol sa pera ang pinagtatalunan nila. Anong klaseng asawa ka ba naman, Agatha? Mas inuuna mo pa ang pakikipagkita sa matandang manghuhula sa bayan kaysa asikasuhin ako na papasok sa trabaho. Aba, hindi ka naman baldado ah. Bakit kailangan ka pang pagsilbihan? May kamay ka, may katawan. Kumilos ka naman kung pwede. Ano bang dahilan at nag-asawa ka? Sa simula pa lang, alam mo na maghihirap tayo ng ganito pero mapilit ka sa relasyon natin. Ang sabihin mo, naghahanap ka lang ng lusot para makaiwas sa pananagutan mo sa akin. Makaiwas? Paano ko hindi madadala dyan sa pinaggagawa mo? Lantara mo na akong niloloko, pinaglalaruan. Ginawa mo akong utusan. Yan ang kailangan mong pakatandaan. Ako lang naman ang may karapatang gumawa ng mga bagay na ganito. Ang trabaho mo naman sumunod lang sa akin eh. Lalaki ako pero ginaganito mo. Ano? Baka naman gusto mong saktan na din kita nang magtanda ka. Sige, gawin mo. Nang maipakulong kita. Marami akong alam tungkol sa batas at sigurado akong makakalaboso ka. Huwag mo akong pipigilan kapag naglayas ako at iwang ka. Tandaan mo, Agatha. Anak ko lang ang iniingatan ko kaya hindi kita maiwan. Pero oras na mga anak ka, kahit mamatay ka na, wala akong pakialam. Alam ko naman yon dahil balak mong bumalik kay Feli. Nirarason mo lang ang ugali ko.
Kumikirot ang bawat kalamnan ko sa pagpipigil sa inis habang pinakikinggan sila. Nang yumuko ako, nakita ko ang nalapnos kong balat na tila ba ng maliliit na hiwa tsaka nagsilabasa ng mga nana. Bawat gapangan ng maladkit na likidong yon ay nangangati hanggang sa hindi ko na matiis pa at kaagad na kinamot ng kinamot. Nang makita kong nakakadiri ng tignan ng aking itsura, napaatras ako. Nanginginig at nagsisisigaw. Maging sina Agatha at Marlon na nagtatalo sa kabilang bahay ay natahimik. Ilang sandali pa, nanlabo na ang aking paningin. Hindi ko na kinaya ang labis na panghihina ng aking katawan. Kung bakit ako nagkaganito, alam kong si Agatha ang may kinalaman. Nagising akong kasalukuyan na ginagamot ni Tio ang aking mga sugat. Iyak ako ng iyak sa pinaghalong sakit at hapdi. Si Marlon naman nakaabang sa may pintuan. Nasa likuran niya ang aking mga magulang. Anong ginagawa mo rito? Huwag mo nang pagalitan ng mama at papa mo, Feli. Ako nagpumilit sa kanila na pumasok sa bahay niyo. Wala kasing may kayang magbuhat sa iyo kaya ako na nagpresenta. Hindi mo na dapat ginawa pa. Magwawala na naman si Agatha. Wala akong pakialam. Ang mahalaga, malaman natin kung ano ba talaga nangyayari sa iyo. Barang, binarang ako ng walang yamong kinakasama. Sinasabi ko na nga ba eh. Nagdududa na ako kay Agatha noon pa. May mga ginagawa siyang hindi maganda sa loob ng kwarto namin. Madalas nangyayari yun tuwing hating gabi o 3:00 na madaling araw. May mga binabanggit siyang ritual. Yan ang dahilan kung bakit hindi ako makausad eh. Pilit ko na kayong kinakalimutan. Bigyan ng pagkakataon ng pagsasama ninyo. Ako na ang legal na asawa, ako pang nagpaparaya. Pero ito pang matatanggap kong ganti? Huwag ka mag-alala, Feli. Pipigilan ko ang ginagawa ni Agatha. Umalis si Marlon sa aming bahay. Alam kong kukumprontahin na niya kagad si Agatha. Maya-maya pa, narinig na nga namin ang pagtatalo ng dalawa. Sinamantala naman ni Tio ang panggagamot sa akin. Para maiwasan ang pamamasa ng nalapnos kong balat, binalot niya ito ng tela. Pinaalalahanan sina mama na magdikdik ng sinunog na bawang at ilagay sa mga sugat ko. Sa pamamagitan nun manunuyo raw ang mga ito at dahan-dahang gagaling. Matyaga akong inalagaan nila mama at papa. Kahit papaano, nabawasan ang pagdurusa ko at dahan-dahang ngang gumaling. Nang magawa ko ng makalakad-lakad sa labas, nagulat ako nang sugurin ako ni Agatha. Medyo malaki na ang tiyan ng babae kaya nag-aalangan akong labanan siya. Maging sina mama at papa, nagulat sa biglaan niyang paglapit sa akin. Nakaumang ang hawak niyang butcher knife para saktan ako. Ang swerte mo, Feli. Nasa iyo na ang lahat. Pati si Marlon na lantarang ko ng inagaw sa'yo, hindi ko makuha ng buo. Tumigil ka na, Agatha. Yan ang nakukuha ng babaeng masyadong ambisyosa. Nanira ka na ng pamilya. Hindi mo man lang iniisip ang magagandang bagay na binigay namin sa'yo. Tapos ngayon, ano ito? Papatayin mo ko? Dapat lang naman na mamatay ka, hindi ba? Para wala na akong kaagaw sa lahat ng bagay. Walang iya. Kailangan pa yata na ako mismo ang sumaksak sa'yo para masigurado kong mawawala ka na. Miserable ka na talaga, Agatha. Baliw ka na. Ipinabarang mo pa nga ako. Hindi ka ba natatakot sa Panginoon? Wala akong sinasambang Panginoon at matagal ko nang inaasam ang kamatayan mo. Wala akong pakialam kahit sino pang magalit sa akin. Basta papatayin kita. Wag, Agatha! Agatha, itigil mo yan! Huwag mo akong pakialaman, Marlon! Papatayin ko ng babaeng to nang matigil ng pantasya mo! Wag! Sa isang iglap, nagawa nga mabawi ni Marlon ang kanyang hawak na kutsilyo. Naitulak pa ng lalaki si Agatha dahilan para matumba ang babae sa may nakapondong batuhan na pinapatungan ng mga halaman. Mabilis na rumihistro ang sakit sa muka ng buntis. Maya-maya pa, kababaksakan ng takot ang kanyang muka, lalo na nung magdugo na sa pagitan ng kanyang hita. Anak ko! Diyos ko, may dugo! Agatha, ano nangyari? Tinatanong mo pang hayop ka? Walang iya ka! Hindi ka mapapahamak kung hinayaan mo na si Feli. Wala siyang kasalanan sa'yo. Malaki ang kasalanan niya sa akin. Sagabal siya sa kaligayahan ko. May sakit ka sa utak. Wala ka ng pag-asa. Inawat ni Marlon si Agatha nang muli siyang sumugod sa akin kahit naduguan pa siya.
Walang nagawa ang babae kundi ang magsisigaw ng halos kaladkarin siya ng lalaki palabas ng bahay namin. Habang tumatagal, nararamdaman ko nang hindi ako safe kahit dito sa bahay. Lalo na at kahit nasa ibang tahanan na si Agatha ay nagagawa pa rin niyang makapasok sa aming bakuran. Nabalitaan kong umalis sina Marlon at Agatha matapos wasakin ng lalaki ang pinakatatagong mga kagamitan ni Agatha na may kinalaman sa pagkakasakit ko. Nakunan siya at walang nagawa kundi ang magmakaawa nang magdeklara si Marlon na hihiwalayan na siya. Tanging respeto na lang daw ang natitira kay Marlon kaya siya nananatiling kasama si Agatha sa iisang bahay. Nang maging maayos na nga ang kalagayan ko, masinsinan kong kinausap si Tio. Alam ko pong masama ang gagawin ko, pero Tio, sana suportahan ninyo ko. Nahihirapan na kasi ako sa sitwasyon ko eh. Nananahimik na ako pero si Agatha, kung makapanira sa akin, sukdulan na. May punto ka naman, Iya. Walang kasing sama si Agatha. Matapos ang kabutihan na pinakita niyo sa kanya, ito pa ang igaganti niya. Hayaan mo, ako na ang bahala sa kanya. Ang gusto ko po, bigyan lang siya ng leksyon. Hindi naman po ako ganun kasama para patayin siya. Kung ganon, isulat mo na lang ang buong pangalan niya sa papel na ito. Bibigyan natin siya ng leksyon na magmumulat sa kanya sa kasamaan na ginagawa niya. Sige po, Tio. Aasahan ko po na magiging maayos ang lahat at magiging mabait si Agatha. Makalipas ang ilang araw, nagpakita sa akin si Marlon. Masinsinan niya akong kinausap tungkol sa pagiging miserable ng kalagayan ni Agatha. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo tungkol sa kanya. Pero lalong lumalala ang galit ni Agatha sa iyo. Ang totoo niyan, hindi lang iisang mambabarang ang nilapitan niya para saktan ka. Marami, Feli. At kailangan mong paghandaan yun. Baka kasi mapahamak ka. Wala akong kasalanan sa kanya at kung pambabarang lang ang klase ng pagbura na gagawin niya sa akin, pwede ko siyang tapatan. Gagawin ko ang lahat. Matikman niya rin ang pagdurusang dinanas ko. Ibig mo ba sabihin, babarangin mo din siya? Wala akong sinabing ganon, pero depende na sa pagkakaintindi mo, Marlon. Alam mong hindi ako masama at wala kang pakialam kung ano man ang nais kong gawin. Diyos ko, ano ba itong nagawa ko? Malaki ang kasalanan ko sa inyong dalawa. Ngayon ka pa nagsisi? Hindi ka kasi nakontento sa isa. Okay naman tayo dati ah. Ginagawa ko naman ang lahat ng makakaya ko para maging isang mabuting asawa. Pero masyado kang maraming ambisyon. Lahat na lang ng magagandang bagay gusto mong angkinin. Ngayon na sumobra na ang pag-angkin mo, nais mo namang isuka. Patawarin mo sana ako, Feli. Nagkamali ako. Isa akong malaking gago. Nang mga sandaling yun, hindi ko magawang kausapin ng maayos si Marlon. Nararamdaman kong maliban sa paghingi niya ng tawad sa akin, ay may iba pa siyang kailangan. At nararamdaman ko, nais niyang makipagbalikan sa akin na hindi na niya pwedeng gawin. Hindi na rin kasi ko papayag. Tama na sa akin ang isang beses na pagkakamali. Isa pa, ayokong pumalpak ang pinagagawa ko kay Tio. 3 araw lang ang lumipas, bumalik sina Agatha at Marlon sa bahay na nirerentahan nila. Wala nang umbukan siya ng babae. Masama rin ang tingin nito sa bahay namin. Ano Marlon? Nasa loob ba ng bahay na yan ang babaeng pa-victim? Pwede ba, Agatha? Kadarating lang natin, yan kagad ang nasa isip mo. Yun naman talaga ang gusto mo, hindi ba? Ang pag-usapan natin ng bait-baitan mong asawa? Walang ginagawang masama sa iyo si Feli. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Wala. Sigurado ka? Hindi ba't siya naman ang pumatay sa anak ko? Siyang dahilan kung bakit nalaglag ang sanggol sa sinapupunan ko. Kailan ka ba talaga kakalma, ha? Hindi si Feli ang pumatay sa anak natin, kundi ikaw mismo dahil sa kapabayaan mo. Alam mo naman yun, di ba? Pero dahil nagmamalinis ka, ayaw mong tanggapin na kasalanan mo nga lahat na ikaw ang dahilan kung bakit miserable ang buhay mo. Hindi totoo yan! Mabuti akong tao! Mabait ako! Napailing ako nang marinig ang mga sinabi ni Agatha. Literal na nawala nga siya sa sarili. Kung ano-ano na lang ang kanyang pinagsasasabi na naging dahilan para pagbuhatan siya ng kamay ni Marlon.
Lahat ng nangyayari sa kanila, malinaw kong nakikita at naririnig. Medyo nagulat ako nang mawala din sa tamang focus si Marlon. Kung sa akin lang, totoong marami siyang pagkukulang bilang asawa. Pero ni minsan, hindi niya ako pinagbuhatan ng kamay kagaya ng ginawa niya kay Agatha. Mas lalong nanggigil ang babae. Hindi ko na lamang sila pinansin at nahiga ako sa kama. Siya namang pagpasok ni Tio at ibinalita sa akin ang kanyang ginawa. Huwag ka na magtaka kung ganyan ang ugaling pinakikita ng dating ampon ng mga magulang mo. Nagsisimula na ang barang na binigay ko sa kanya. Ginawaran ko siya ng temporaryong pagkabaliw at saglit na pagkataranta. Gusto kong mawala muna siya sa wisyo para hindi na din niya guluhin ang pamilya mo. Salamat po, Tio. Malaking bagay ang ginawa ninyo. Hindi ko lang din kasi kayang makita ang pamangkin ko na nahihirapan. Kaya sa ganitong paraan man lang makatulong ako. Alam ko po na mali ang desisyon ko, pero hindi naman natin ito patatagalin hanggang sa mapagtanto lang po ni Agatha ang kanyang mga maling ginawa. Huwag kang mag-alala, Iya. Gamit ang aking orasyon, imo-monitor ko si Agatha. Nakakalungkot nga lang pong isipin na may mga taong hindi na nila naaalala yung mga magagandang bagay na ginawa natin sa kanila noong araw. Huwag kang mag-alala. Magsisisi din ang mga yan. Makikita mo. Sana nga po, Tio. Ayoko talaga na nakikipag-away eh. Sanay akong mamuhay ng walang kakumpetensya o kaalitan. Masyado ka kasing mabait, Feli. Hindi ka marunong magtanim ng sama ng loob. Kaya nga nagulat ako nang sabihin mong baka pwede natin bigyan ng leksyon si Agatha. Naisip ko, baka naman napuno ka ng talaga sa kamalditahan niya. Parang ganun na nga po, Tio. Sana lang talaga matutunan niyang maging mapagkumbaba at ikalma niya ang sarili niya. Mangyayari yan. Magtiwala ka lang. Dahil kumbinsido ko na may mangyayari ngang kakaiba kay Agatha, minatyagan ko siya. Kapag umaalis si Marlon papunta sa trabaho, nagkukunwari akong nakatambay sa labas ng bahay pero ang totoo, binabantayan ko si Agatha. Bawat galaw niya, tinatandaan ko at hindi binibigyan ng kumpiyansa. Hanggang sa isang araw, napansin ko nga si Agatha na nakatayo lang sa labas ng kanilang bahay. Tahimik lang ang babae. Tulala, pero panay ang kamot sa kanyang mga hita. Nagtaka ko kung bakit at dahil mababa lang naman ang bakod ng kanilang bahay, mabilis ko siyang nakita sa may bakuran. Hindi nakatiis na nilapitan ko siya at tinawag. Agatha, anong ginagawa mo? Nagsusugat na yung kinakamot mong hita oh. Tama na yan. Hindi, ayoko. Wala kang pakialam. Huwag mo nga akong pipigilan. Hindi naman sa pinakikialamang kita eh, pero grabe na yung sugat sa hita mo oh. Sinabing wala kang pakialam, hindi ba? Hayaan mo na ako! Nagulat ako nang padabog siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Simula noon, hindi ko na siya nakitang lumabas pa. Si Marlon na lang ang madalas kong makita. Minsan, naririnig ko ang lalaki na pinakikiusapan si Agatha para gamutin ang mga sugat nito sa mga binti. Tumatanggi ang babae, sinasabing hayaan na siya at karma niya ang pangyayaring yun. Napuno ng kuryosidad ang aking isipan kaya isang araw nakiusap ako kay Marlon kung pwede ko bang makita si Agatha. Mabuti na lang pumayag si Marlon. Kung pwede lang sana, huwag ka na masyadong lumapit. Baka kasi biglang maging bayolente si Agatha. Okay lang, totoo ba talagang nawawala na siya sa kanyang sarili? Hindi naman talaga sa ganon. Pero nagbanta siya na kapag nakita ka, sasabunutan ka raw niya. Wala naman sigurong problema kung maging alerto tayo, hindi ba? Sige, hindi ako gaanong lalapit. Salamat na lang sa paalala. Pumasok nga kami sa loob ng bahay nila Marlon. Simula nang mangyari ang kaguluhan sa aming pamilya, ngayon ko palang talaga naisip na makipaglapit kina Marlon. Ito ay sa kadahilanan na gusto kong makita ang sitwasyon ni Agatha. Nadatnan namin ang babae na nakahiga sa kama sa kwarto. Kagaya ng nauna ko nang napansin sa kanya, tulala ang babae. Nakatitig lang sa kawalan. Pero nang makita ko ang kabuuan ng namamahinga niyang katawan sa kama, ay tsaka ako nanginig sa pandidire at labis na nanghina nang makitang halos naaagnas na ang kalahati ng kanyang hita.
Nilalangaw at nangangamoy na. Diyos ko, anong nangyari dyan? Hindi ko alam eh. Bigla na lang siya nagkasakit at nagkaroon yan. Hindi ko naman alam kung bakit siya naratay na lang basta. Ayaw naman padala sa ospital. Baka nga ito na yung pinangako sa akin ni Tio. Feli, may sinasabi ka? Naku, wala. Bakit? Meron ba akong dapat sabihin? Ibang-iba ka kay Agatha. Kung nagkataong ikaw ang nalagay sa sitwasyon na ito, malamang magsasaya ang babaeng yan. Pero ngayon, siya nagkasakit. Dinalaw mo pa at kinaawaan. Kilala mo ko, Marlon, pero wala pa rin akong balak na makipagmabutihan sa'yo. Nangyari ng problema sa pagitan natin. Huwag na sana nating maibalik pa. Oo naman. Sorry. Namiss lang kasi kita. Pasensya na rin, hindi kita namimiss. Si Agatha lang ang gusto kong kamustahin. Kahit galit ako sa kanya at sa ginawa niya, hindi ko basta-basta maitatapon ng pagsasama namin. Itinuring ko siyang kapatid. Napakabuti mo, Feli. Maraming salamat. Tinanguan ko lang si Marlon at nakiusap na kung pwede, iwanan na niya kami ni Agatha. Gusto kong mapagsulo sa kwarto kasama ang ampon namin ni Mama. Marami kasi akong mga bagay na gustong itanong sa kanya, kagaya na lang ng kung bakit niya ako nagawang traidorin. Bakit hindi man lang niya nirespeto ang pagiging ate ko sa kanya? Nasaktan ako sa ginawa ni Agatha, pero mas nalulungkot ako sa ginagawa niya ngayon sa sarili niya. Hindi niya naman kasi kailangan maging miserable eh. Kahibangan man para sa iba, pero lantaran kong inasikaso si Agatha. Ginamot ko ang mga sugat niya. Sinusubuan ko sa oras ng pagkain at binibihisan. Maski sina Mama at Papa, walang nagawa kundi ang hayaan na lamang ako. Kahit papaano nga, nagpapasalamat ako na hindi na kailangan ni Agatha na maging bayolente sa harapan ko. Tahimik lang siyang nakatitig sa akin habang sinusubuan ko. Isang araw, hindi niya napigilang magsalita at kausapin ako. Bakit mo ba ginagawa ito? Ang alin? Bakit mo ako inaalagaan? Kapatid kita, natural lang naman siguro na alagaan kita. Pero hindi ganun ang turing ko sa'yo. Naliligaw ka lang ng landas, tsaka alam ko naman na hindi ka talaga masama. Hindi ko lang alam kung bakit mo ako nagawang saktan. Sana hindi mo na ako inalagaan. Hinayaan mo na lang akong mamatay. Wala din naman akong silbi sa'yo eh. Naging pasaway lang ako. Alam mong hindi ako ganong klaseng tao, hindi ba? Magagalit nga ako at magtatampo. Pero hindi naman ako kailanman nagtatanim ng sama ng loob. Tsaka ayokong habang tumatanda tayo, nananatili tayong ganito. Mas lalong naging masama ang tingin ko sa sarili ko. Winasak ko ang pamilya mo. Ayos na yon. At least nalaman kong hindi matibay ang pagmamahal sa akin ni Marlon dahil nagawa niyang lumingon sa iba. Umiyak nang umiyak si Agatha. Tila ikinahihiya ang kasalanan na nagawa niya kaya wala akong ginawa kundi aluin siya. Ayaw ko namang magpakita ng kahinaan kaya naman mas lalong nakonsensya si Agatha. Nagmistulang malaking martilyo na bumiyak sa harang namin sa isa't isa ang inasal ni Agatha. Humingi siya sa akin ng tawad at hindi naman ako naging maramot para ibigay yon sa kanya. Nagyakapan kami. Gagaan na sana ang pakiramdam ko kung hindi lang ba ako nakaramdam ng kirot sa likod ko. May tumusok na matalim na bagay sa likod ko at naramdaman kong binunot ito ni Agatha. Hindi ako makapaniwalang napatitig sa kanya at ngumisi siya. Ang bait mo, ate. Pwede ka nang gawing santo. Anong ginawa mo? Heto, tinutulungan lang kitang makarating kaagad sa langit. Ano? Pakawalan mo ko, Agatha. Niloko mo ko. Nilinlang mo sa pagpapanggap mo. Hindi ako nagpapanggap, ate. Mabait ka, hindi ba? Kailangan mong maparangalan. Bilang premyo, ikaw ang ihahatid ko sa langit. Walang iya ka! Traidor! Hindi ko alam kung paano makakapanlaban dahil hawak niya ako at mahigpit na yakap. Minsan pa niyang inulit ang pagsaksak sa akin kaya wala akong nagawa kundi tanggapin ang sakit. Napaigik na lamang ako nang maramdaman ang pagdaloy ng mainit at masaganang dugo. Akala ko yun na ang magiging katapusan ko pero narinig ko ang malakas na sigaw ni Marlon.
Agatha! Anong ginawa mo? Hayaan mo na ako, Marlon. Gagawin nating santo ang una mong asawa. Wag! Pakawalan mo ako. Akin na ang kutsilyo ko. Bakit mo ba inagaw sa akin? Papatayin rin kita. Hindi! Tama ng kahibangan mo! Sa nanlalabong paningin, nakita kong nagkasakitan sina Marlon at Agatha. Nagtulakan sila sa higaan hanggang sa mabitiwan ako ng babae. Nanghihinang gumapang ako palayo, umaasa na maiiwasan pa ang pagtatangka ni Agatha na masaktan ako. Nanlilimahid na ako sa sariling dugo pero hindi pa rin sila nahinto sa pagtatalo. Hanggang sa magulat na lamang ako nang biglang mapasigaw si Agatha. Nahulog siya sa bintana ng kanilang bahay. Dugo ang bumagsak sa unang palapag at nangingisay. Maya-maya pa, dilat ang mga mata niyang pinanawan ng ulirat. Ako naman, himala sa lahat ng himala na hindi pa nahihimatay sa dalawang saksak na natamo ko. Mababaw lang naman at daplis pa ang isa pero hindi ko maiwasang mapangiwi sa sakit. Mabuti na lang na isugod nila ako kaagad sa ospital. Bumungad kaagad sa aking harapan si Tio nang magising ako. Sinubukan kong bawiin ang sumpa na binigay ko sa kanya, Iya. Pero nalaman kong hindi lang pala akong bumarang sa kanya. May isa pang taong nagnanais ng kasawian ni Agatha. Yun ay ang mambabarang na inutusan niya mismo. Ibig po bang sabihin, tinraidor siya ng inaakala niyang kakampi? Parang gano'n na nga. Pero bakit po, Tio? Akala ko ba nakahanda na silang patayin ako? Bakit humantong sa baliktaran ng kakampi ang nangyari sa kanila? Dahil umasa sa maling pangako. Ang sabi ni Agatha, babayaran niya na malaking halaga ang mambabarang oras na mapatay kanila na hindi naman nangyari. Nabuking mo ang ginagawang panloloko ng asawa mo sa'yo kaya nagkaproblema sila sa bayaran. Ayaw na magtiwala ng mambabarang sa kanya kaya nabueltahan ng barang. Naisabay ko pa ang sumpa na ginawad ko sa kanya na ang sadya ko lang sana ang mabalisa siya at makonsensya. Pero iba naging resulta ng dalawa ang nambarang sa kanya. Tuluyan na siyang nabaliw at hindi na makatulog. Sa madaling salita, nais niya akong patayin para manahimik ng kanyang kalooban, ganun po ba? Ganoon na nga. Patawarin mo ko, Iya. Ang nais ko lang naman ay matulungan kayo. Hindi ang bigyan ng suliranin. Hayaan niyo na po. Nangyari na po ang dapat mangyari. Namatay si Agatha sa piling ng kanyang inagaw na asawa. Wala akong magagawa kundi tanggapin ang bagay na yon. Walang nagsampa ng kaso kay Marlon dahil kinulang sa ebidensya. Pinatunayan ko rin ang lahat na iniligtas ako ng lalaki pero hindi na ako nakipagbalikan pa sa kanya. Ayos na ako sa piling ng aking mga magulang at kami ang nagbigay ng maayos na libingan kay Agatha sa tabi ng puntod ng kanyang tunay na mga magulang. Naaawa man ako ay wala akong magawa. Nagpabulag si Agatha sa magagandang bagay na pwede niyang makuha kung pipiliin niyang maging masama. Si Marlon naman, ginugo lang natitira niyang oras sa paghingi ng tawad sa akin. Ngunit hanggang doon na lang talaga ang kaya kong tanggapin mula sa kanya. Maging masaya ka, Marlon. Alam kong makakahanap ka rin ng babaeng tunay mong mamahalin na hindi mo makakayang lokohin. Sana maging mabuting asawa at ama ka sa hinaharap. Salamat, Feli. Asahan mo, magiging mabuting tao na ako. Naging aral na sa akin ang lahat na nangyari at tatandaan sa paglipas ng panahon. Sana makalimutan na natin ang mga nangyari. Ngumiti ako at niyakap siya sa huling pagkakataon. Alam kong mahirap at masakit pero hanggang dito na lang talaga kami. Masaya ako na nagkapatawaran kami at ang bawat pagsubok na pinagdaanan namin magsisilbing gabay para kami ay matutong lumaban sa hirap ng buhay. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Naway kapulutan ninyo ng aral ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.